So ito guys, pag-usapan po natin kasi merong mga bagong paratang itong si VP Sara Duterte laban kay Speaker Martin Romualdez, na tila ba sinasabi na si Speaker Martin daw ay nakikipagtulungan sa Makabayan, sa NPA. So pinapalabas niya na dito kay Speaker Martin mas lalong lalakas yung NPA. Pero ako na po ang magsasabi, nakabaliktaran po ang nangyayari. Ito pong si Speaker Martin Romualdez at ang Kongreso under kay PBBM ay committed para po tuluyan ng matapos ito pong problema sa NPA. Kasi ang problema dito guys, yung armed conflict. Kung yung mga membro dyan ay gustong sumama sa politika at gustong makipagdebate in a peaceful way, wala pong masama doon. Pero nung merong armed conflict, doon po nagkakaroon ng patayan at ng gulo. So yun po ang dapat nating pigilan, yung armed conflict na yun. At yan po ang ginagawa ng NTF-ELCAC under dito kay PBBM. So pinuri ng NTF-ELCAC yung pong commitment ni Speaker Romualdez sa pagbigay po ng pondo para po maklear na yung po mga natitirang barangay kung saan po meron yung NPA. So basahin ko yung pinost ng NTF-ELCAC. The NTF-ELCAC welcomed with great enthusiasm Speaker Martin Romualdez's commitment to deliver vital funding and infrastructure to communities freed from communist insurgencies. NTF-ELCAC Executive Director Ernesto Torres emphasized that Romualdez's pledge will significantly advance the government's mission of ensuring sustainable peace and development in these conflict-affected areas. This is a crucial step in our shared goal of building lasting peace. Sabi ni Torres, yung commitment ni Speaker Romualdez to funding and implementing critical barangay development projects are key to transforming these former insurgent strongholds into vibrant and thriving communities. Sabi naman ni Romualdez, we in the House of Representatives are fully committed to supporting the peace-building efforts in recently cleared areas. To consolidate these gains, I will advocate for more infrastructure and barangay development projects which are crucial for long-term stability. Rest assured, I will explore legislative measures to support this objective and exert efforts to convince our local executives in joining us for a whole of government approach in securing peace. Okay? So yun po ang mensahe ni Speaker Romualdez po dito, na committed yung gobyerno, pero hindi nyo maririnig yan mula po sa mga kampo ng mga naninira sa pamahalaan. Yung mga naninira ngayon, yung mga nagde-destabilize sa pamahalaan, papalabasin nila Speaker Romualdez, si PBBM, para yan sa NPA, para yan sa Makabayan, pero tingnan nyo naman po kung saan ginagastos yung pondo. Kaya importante po yung pondo mailagay sa tama. Ito po yung mga poorest barangays. Bakit importante yan sa laban sa NPA? Kasi po kapag yung mga lugar na na-clear ng NPA, nilagyan mo ng mga proyekto ng gobyerno, mga infrastructure, mga kalsada, patubig, mga healthcare, hindi na po yan babalik sa NPA. Kaya napaka-importante po yun na talagang ponduhan ng mabuti at to make sure na to have development. Kasi yun naman ang punot dulo po Kaya yung mga ibang tao ay sumasali sa armed struggle na yan dahil sa kahirapan, dahil hindi nila maramdaman yung pong pagtulong ng gobyerno sa kanilang lugar. Pero kaya po dito sa efforts ng NTF-ELCAC, sa tulong po ni PBBM at ni Speaker Romualdez, mararamdaman niya, pero hindi nyo maririnig yan sa mga naninira kay Speaker Romualdez. Diba? Papalabasin nila, Makabayan ganito, NPA ganito, pero tingnan nyo naman saan ginagastos yung pera ng gobyerno para po magkaroon ng lasting peace with this armed group. Para po yung decades long, diba? Halos kalahating century na struggle na yan, na Pilipino laban sa Pilipino, nagpapatayan, matapos na. At ngayon lang po yan matatapos sa panahon ni PBBM. Magkakaroon na ng lasting peace, ng lasting na prosperity dyan po sa mga bayan na yan. So bukod sa magiging NPA free na yung mga barangay na yan, dadami pa yung mga proyekto ng gobyerno. Tama naman na kung sino yung mga pinaka nahuhuli, sino yung mga pinakamahirap na lugar, yun yung buhusan natin ng proyekto dahil sila yung mas nangangailangan. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. Stay safe parate.
Bye-bye.